Papasok na pala sa PBA si Dave Iliponso at sinabi niya sa publiko na ang target niya ngayon ay pumasok sa pinakamatandang liga sa buong bansa. Pero sa isang kondisyon, dapat i-trade agad ito sa ibang team basta tuwag lang sa mga farm teams gaya ng Terraform at Blackwater. Alam ni Dave ang kanyang gustong makakuha at practical siyang lumaban. Ito na ba ang pagkakataon na makakuha ng isang two-way player ang Meralco? MPBL teams, isa-isa nang aalis sa kanila dahil sa kakulangan sa pondo. At yung ibang teams pangaraw na ang kanilang mga players ay hindi sinasahuran hanggang ngayon. Ito na ba ang simula ng katapusan ng MPBL? Si Dave Iliponso ang isa sa mga halimbawa ng practical na players na gusto lang naman masahuran ng maayos base sa kanyang pagiging magaling at profesional na player. 2024, nagpa-draft si Dave at kinuha na nga ng Northport Batang Pier 5th overall pick. Ilang araw matapos ang pag-draft, nagulat si Dave dahil ang inoffer sa kanya ay 200,000 pesos lamang sa loob ng isang taon at 250,000 pesos sa loob ng ikalawang taon. Kung susumahin, 2.4 million sa isang taon ang matatanggap niya. Ang 2.4 na yan ay halos katumbas lang ng 2 months sa KBL. Kahit gawin pa nating 250 per month, hindi yan maaaring mapapayag itong Chinito Rising Star na tumatanggap ng 1.3 million kada buwan sa Korean League habang siya ay nagkaka-average doon ng 9 to 10 points per game, 3 assists. Ibig sabihin din, si Dave ay nasanay sa malaking sahod niya sa KBL kaya hindi mo masisisi na siya nga ay magde-demand ng malaki. In fairness naman sa Northport, sumusunod sila sa salary cap sa PBA. Kaso nga lang sa panahon ngayon, parang Northport na lang at yung iba pang teams ang sumusunod dito. Sa katunayan, 75% dyan sa PBA ay hindi na sumusunod sa salary cap dahil kapag sinunod nila yan, umaalis ang mga players. At itong Northport din ay kapag nagpapasahod minsan, nade-delay pa. Pumasok siya sa MPBL under Abra at doon niya pinapakita ang kanyang pure athleticism, averaging 15 points per game. Pagkatapos manalo ng ilang games, tinanong siya ng media kung babalik pa ba siya sa PBA. Babalik naman daw siya pero sa ilang mga kondisyon. Ang ibig sabihin, babalik pero hindi sa Northport. Para magamit ng Northport ang rights nila kay Dave, dapat nilang i-trade ang rights with salary sa ibang teams. Ang team na available para sa kanya ay ang Meralco Bolts na sakto naghahanap ngayon ng mga defensive type player na can shoot, athletic, at ang Meralco ay nasa beyond the line ng kanilang expectation kasi nga defending champion sila sa Philippine Cup. Kaya dapat sobrang galing din ang kanilang lineup. Si Dave ay fit naman sa kanilang core. Kailangan lang ni Dave makapag-adjust sa pinapatakbong system sa PBA na more on physicality. Klarong-klaro din na kulang sa shooters ang Meralco ngayon dahil sa pagkawala ni Alain Maliksi na siya kang dahilan. Kaya mabagal umusad ang Meralco ngayon sa standings. Dito naman tayo sa malalang problema ng MPBL. Ayon kay Snow Badwa, gayong natalo si Manny Pacquiao sa eleksyon, mahirap na raw niyang mapondohan ang kanyang mga pinapatakbong programs gaya ng MPBL. Kaya ang solusyon, babalik si Manny sa pagboboxing kahit dapat retired ng edad na yan na 40 plus na. Swerte na lang ang tao na makakapag-boxing pa ng maayos sa edad na yan. Pero dahil sa pangangailangan, kailangan daw ni Manny suungin to. Ayon din kay Snow Badwa na may ilang team sa MPBL ang hindi na nag-ooperate ng maayos at hindi na raw sinasahura ng mga players nila. Baka nga raw, hindi magtatagal ay aalis na rin yung ilang teams dyan sa MPBL. Ang suggestions ng mga eksperto na ibenta na raw o hinto ang MPBL at mag-focus na lang si Manny sa kanyang businesses. Pero ginawa ito ni Manny para makatulong sa mga kabataan at malayo sa masamang bisyo at isang opportunity din ito para maipakita ang abilities ng ibang kabataan na hindi nabigyan ng chance sa PBA at hindi pa nadidiskubre. Maganda ang layunin ni Manny pero dahil sa politika, mukhang masasayang pa ang nasimulan niyang program na halos wala lang pinagkaiba sa NBA ang mangyayari.